Ayan mga kabi, nahuli na natin yung mga Indian ringneck dito sa atin na flight cage. So malinis na po, wala na, empty na. So ganun din yung sagutin natin yung tanong ng ating kahabi na kung maganda raw ba ang colony cages sa Indian ringneck. So ang masasagot po natin ay hindi po maganda pag Indian ringneck ang colony cages po natin dahil sila po ay mga territorial na mga parot. So ngayon, ang gagawin natin dito ay lilinisin muna natin itong mga dumi nila, mga pinagkainan, tapos pipinturahan at i-renovate natin itong ating cages, itong flight cage natin. Okay mga kahabi. So mga kahabi, 2 years din itong walang palit ng beddings. So ngayon lang natin na mapapalitan ng beddings. So ang ginamit natin dito ay buhangin at before na sapal ng palay o yung tinatawag na ipa. So yun yung ginamit nating beddings dito. So ngayon, dahil inalis na natin yung ating mga Indian ringneck, so ito ay re-repairin muna natin, repaint, repair, tapos babaguhin natin ng design, lalagyan natin ng disenyo. So tatapon natin yung mga beddings na paggamitan sa loob ng halos 2 taon na ito ay ginamit before ng colony cages para sa nalinis na natin yung beddings. Naalis na natin yung mga pinagkainan ng mga ibon. So ayan, malinis na. So pag umaraw bukas ay pipinturahan na natin itong flight cage. Tapos alisin natin yung ibang alambre dito at nasasakal na yung ating bayabas. So ito ay nabalatan na ng mga Indian ringneck. Sana makarecover itong bayabas. So meron naman sumisibol dito. So sinyalis to na kaya pang makarecover itong bayabas. So ito, gagawin natin itong kulungan ng black-headed kite. So dito sila magpaparami. So alisin natin itong mga lumang perch. Papalitan natin ng bago. Ito, hindi na ma-restore itong cage nest box. Nginat-ngat nila. Sayang. Pero kung kaya pang i-restore, i-restore natin. Check lang natin kung kaya pa. Para hindi na natin siya palitan. Okay mga kabi. So ito po update natin sa ating sharing ng ating flight cage. Dating colony cages ng Indian ringneck pero hindi successful. Hindi pala pwede yun. So ngayon ay gagawin natin namang tapos naging flight cage ng mga Indian ringneck. So ngayon mga matured na yung Indian ringneck natin, gagawin naman natin ng breeding cage ng ating blackhead kite. So ito mga update. So pag umaraw bukas ay magpipintura tayo rito. So kinabukasan mga kahabi ay maganda ang sikat ng araw. So sinimulan natin na magpintura. So although meron na itong pintura na silver or tinatawag na aluminum, ngunit dodoblehan natin dahil yung ibang area ay kinakalawang na. So para maging matibay ang ating cages ay lagi nating nami-maintain sana sa pintura para hindi kalawangin. Merong part na kinakalawang na, may part naman na maganda pa, lalo na yung mga hindi na babasa. So yun, para safe tayo at maging matibay yung ating cages ay pipinturahan ko na buo itong cages na sa loob at sa labas. So yun po yung ating preparation para sa bagong ibon na ating ilalagay naman dito. At dito natin sila i-breed. Ay, tubat yan, tubat. So hakot naman tayo ng mga sanga, mga kahabi, at gagamitin natin ito sa loob. So mga kahabi, meron tayong mga kahoy rito, mga sanga. So lalagyan natin ng dekorasyon itong
wall na to para sa ating bagong aviary ng ating black-headed chow. So, sukatin natin. So, lagyan lang natin ng design yung sa loob nitong cages. So, ang sukat pala ng cages na to mga kahabi ay 5 foot yung lapad, 10 feet naman yung haba, tapos sa harapan ay 7 feet yung taas, at sa likuran dahil may slope ay 5 foot naman. So, yun po yung sukat natin dito sa cages na to. So, lalagyan natin ng design para maiba naman yung presentasyon ng ating cages. So, ito mga kahabi, yung ating presentation para sa design ng ating cages sa loob ito. So, medyo madilim kasi mga basa pa yan mga kahabi, gawa nung sa ulan. So, nais ko lang pong pasalamatan yung naging komento sa atin ng ating mga kahabi doon sa paggawa natin ng DIY aviary, second floor birds aviary. So, nais ko pong pasalamatan kayo mga kahabi sa inyong mga komento. So, yung next natin ay itong nest box naman. Luma na to, nire-repair ko lang, nire-restore ko dahil medyo may kamahalan pag tayo ay nagpagawa ng ganito kalaki na nest box. So, ang ginawa ko lang kahabi ay ni-restore ko lang yung luma na nest box. Tapos, nilalagyan ko ng screen sa loob. Dahil yung ibang dati kong ginawa ay walang mga screen. So, nginat-ngat po nila ng mga Indian ringneck. Dahil ito yung ginamit ko doon sa colony breeding. Ngunit hindi pala mainam ang colony breeding para sa Indian ringneck dahil sila po ay territorial. So, ang ginawa ko na lang ay nirestore ko. Tapos, binalutan ko na lang ng screen lahat ng side dito sa loob. Tapos, naglagay tayo ng pinalit ko yung pinto para safety tayo para sa mga ibon na ating aalagaan dito. So yun po mga kahabi, maraming po salamat sa inyong panonood. Maraming din salamat sa inyong suporta. Sa mga silent viewers dyan mga kahabi, shoutout po sa inyo sa mga kahabi natin na patuloy sumusuporta. Maraming po salamat. So staple tacker yung ginamit ko rito para dumikit yung ating screen. Tapos ang gagawin natin dito mga kahabi ay pininturahan ko ng silver para maalis yung mga anip-anip o yung mga insekto na maliliit. Mamatay sila roon sa loob dahil hinain na ito yung ibang part ng kahoy, itong ply. So para safety tayo ay pininturahan ko. Tapos sa ilalim yung ginamit ko yung yero na makapal. Tapos sa labas naman mga kahabi ay idodouble natin ng plain sheet na kulay blue. Ito yung mga sobra na ginamit natin doon sa DIY project natin sa second floor. So may mga ritaso, so pinagtagpi-tagpi ko na lang para naman hindi hinayang tayo sa mga materyales na sobra. So ito na po yung kabuuan ng ating nest box. So hope na gusto niyo yung ating na-restore na nest box para sa ating ibon na ilalagay dito. So, ito mga kahabi yung ating nest box para sa ating black-headed kay. Ayan, nilagyan natin ng pinto para ma-check natin at malinis din. Ayan, nabalutan natin lahat yan ng screen. Tapos dito sa labas nilagyan natin ng plain sheet. Sukat nito is 16 by 16 by 23 inches. So, mas malaki, mas maganda. So, yun. Nilagyan na rin natin ng design. So, kung gusto nilang kutkutin, di marami silang pangungutin. Meron na rin tayong drip food na nilagay dito. Ito magiging kulungan ng black-headed kay natin. Sana mag-breed sila rito. Ito yung dating flight cage. So, pangatlong design na to ng cages na to. Una ay colony cages ng ating Indian ringneck. So, hindi nag-success. So, kasi territorial ang mga Indian ringneck.
So, inalis natin at ginawa nating flight cage ng ating mga young Indian ringneck. So, successful naman. So, nag-matured na sila. Ay nilagay na natin sila sa second floor aviary para sa next breeding breeder natin sila. So ito naman ay gagawin nating cages para sa ating black-headed jay. So maraming salamat. So lalagyan natin sila dito ng kahoy. Dito. Tulay pupunta ron. Tapos lalagyan natin ng mga design ng mga kahoy rito. Hope you like this guys. Mga kahabi, maraming salamat. Ito yung inat-ngat na nest box. Nare-restore pa to, kaya pa yan. So next natin mga kahabi, ito yung mga sanga ng mga sampalok. Ito magandang klaseng sanga ito. So lalagyan natin ng design. Papunta naman doon sa nest box. So para meron silang paglalakaran or pagdadapuan. Ayan, mga kahabi, nag-participate na ang ating partner in life, partner sa ating buhay mag-ibon. Yan. Siya naman daw muna mag-paint. So kapiraso na lang. Matatapos na ang ating repaint ng ating renovation ng ating cages para sa ating black-headed. So ito yung design ko mga kahabi. Sanga to naman na sampalok. So para meron silang dapuan. Ito papuntang nest box. So nilagyan na lang natin ng design. Okay ba mga kahabi yung design natin? Mga sanga na sampalok yan. So next naman natin na pagpapaganda sa luma nating cages ay pinturahan natin itong hollow blocks. Ito yung pinatungan ng tubular natin na ginamit. So para mayroon tayong presentation, ika nga, para maganda naman siya tingnan. So kinulayan ko ng kulay blue. Noong una ay kulay puti ito. Ngayon para maiba naman ay kulay Pacific blue. Ito yung tira doon sa taas na ginamit natin sa flooring ng aviary. Kaya na guys, nilagyan natin yung hollow blocks ng blue color. Paikot. Para perfect renovation. So next natin na gagawin mga kahabi para sa ating restoration, pagpapaganda at repaint sa ating cages ay pumunta naman kami sa baybay o sa tabing dagat. Ika nga, kumuha kami ng buhangin sa dagat. So maganda itong beddings para sa ating cages. So maganda ang panahon, masarap maligo. So habang nagwo-walking kami ni Mrs. ay pagbalik namin ay meron na rin kaming dala na buhangin mula sa dagat. So ito yung gagamitin ko naman na beddings para sa ating cages, para sa ating bagong species o bagong ibon na ating ilalagay dito. So maganda rin ito, beddings na buhangin sa dagat para yung poop nila ay ma-absorb nitong buhangin na nagmula sa dagat. So may mga shell din ito, may mga calcium. Kung gusto nilang mangut-ngut ay meron silang mangungut-ngut dito na mga calcium na mula sa tabing dagat. Enjoy mga kahabi, nilagyan natin ng design, landscaping. Yan yung beddings natin, yung buhangin sa dagat para beddings para sa ating mga ibon. So, ayan, patuloy tayo sa paghakot ng buhangin mula sa dagat na ginawa nating bedding. So, malapit lang naman yung dagat dito sa amin, mga almost 150 meters mula sa bahay namin. So, nagpatulong na rin ako sa mga kabataan na maghakot. Ayan mga kahabi, nalagyan na natin ng beddings. Ang ginamit nating beddings ay yung galing sa seaside na mga buhangin. Ayan, yan ang ating beddings.
Nagtanim na rin tayo ng malunggay rito. Ngayon, kung kukut-kutin nila, di may kukut-kutin. Nabuhay na rin. Yan ang ating bagong cages. So, wala nyo guys kung anong species ang ating ilalagay dito sa ating bagong na-renovate na cages. Dating colony cages, ginawang fly cage. Ngayon ay cages, isang species, isang pares ng species na lang. So, ito na po yung final result ng ating restoration, paint, and panibagong design ng ating cages. So, hope na gusto nyo ito mga kahabi. So, double door tayo para safety sa pagpasok. So, ito na po yung result. Maraming po salamat sa inyong panonood. So, yan po. Meron pang swing tayo na nilagay. Next topic naman natin ay yung ibon pagta-transfer natin dito. So nilagyan ko ng maraming sanga. Ayan yung design natin, mga kabi. Kung nagustuhan nyo to, maraming pong salamat. At please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ito na po yung kabuuan ng ating bagong look or bagong cages ng ating restoration, repaint at renovation ng ating cages. Maraming salamat. Maganda ang buhay pag meron tayong cages sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Maraming salamat mga kaabi. Support, subscribe, and don't forget to click the notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video nating i-upload. Mabuhay!